Pero hindi naman tayo habang buhay may trabaho. Lalo na, hindi naman palagi may boxing. Naisip ko nga sa ating dalawa, ikaw naman nakapagtapos ng high school. Pagpatuloy mo na lang. Uy, aanihin mo ang diploma mo kung ang magiging kapalit naman ay ang buhay ng anak ko. Ikaw ang cum laude ng buhay ko at pinagmamalaki ko na isa kang boksingerong nakapagpatapos ng kolehiyo. Paano nga ba nasusukat ang pagmamahal? Ito ba'y madarama sa pagsasabi ng mahal kita araw-araw? O di kaya'y sa paglilingkod sa iyong mahal sa buhay? O di kaya sa pagsasakripisyo para matupad niya ang kanyang pangarap sa buhay? Kung sabihin ko sa inyong all of the above ang tamang sagot, yan ay patutunayan ng trending true story na tampok sa ating episode na pinamagatang Boxer and His Scholar, the Jonel and Mylene Bourbon story. Yabang nito yung pamo! Yabang mo kasi! Ano ha? Ano? Tayo! Ha? Isyota mo lapit ng lapit sa akin eh. Kasalanan ko ba mas pogi ako sa'yo? Ha? Huwag niyong pinagtitripan ha? Ano, isa pa? Tama! Ano? Tara! Paano mo palayo eh? Relax lang. Kalma lang. Hindi ako kalaban. Ako nga pala si Kier. Taga-kabilang barangay ako. Gusto mo bang maging professional boxer? Professional box? Naghahanap kasi ako ng mga ipapatry sa Manila. Boksingero ko. Napabilib mo ako nung pinataob mo yung mga kalaban mo kanina eh. Layo. Tapang mo, pwede natin pagkakitaan yan. Ano? Malay mo, ikaw nang susunod na Manny Pacquiao. Ayaw mo ba nun? Paalam ko muna sa nanay ko yan. Walang iya ka. Astiging ka, pero mamas boy ka pala. Ano, Nay? Oh. Oh, ready na, Nay? Oh. Sige, Nay, payagan mo na mag-boxing. Ayaw mo nung pag nasa Maynila na ako makakaiwas na ako sa mga barkado o lasinggero. Ay nako, tigilan mo ko, Jonel. Kung nga napapaaway ka sa kanto, halos mamatay na ako sa nervyos. Yung pa kayang magpamabasag ka ng mukha sa boxing-boxing na yan, ayoko. Nay naman eh. Kapag kumikita na ako, makakatulong na ako sa mga bayarin sa bahay, pati sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Tsaka oras na magkapera ako. Yan duster mo, papalitan na natin yan. Butas na eh, oh. Yung tsinelas mo, papalitan ko na 6 inches yan para paglakad mo. Beauty queen ka niyan. Naman naman, kahit gaganto-ganto, mahal kita. Aanin ko naman yung kikitain mo kung aatakihin naman ako sa puso sa bawat laban mo. Kaya ko naman sarili ko, Nay. Sana eh, gusto ko talaga mag-boxing. Gusto ko pagdating ng araw, ipagmalaki mo ko dyan sa Camarines. Pangako, Nay, gagalingan ko. Magiging masikat na boxingero ako. Sige na, Nay. Magiging sikat na boxingero, promise. Sige na. Ayaw ko muna ako. Kakayanin mo ba talaga, anak? Si Nanay, napakadrama eh. Kakayanin ko. Basta hindi kayo nagsasawang magmahal sa akin, kakayanin ko lahat. Sige na. Bawal mapagod magmahal ang isang inaanak. Kung saan ka man dali ng pangarap mo, susuportahan kita. Yes! Yun ang sinasabi ko, I'm the winner! Julie! Bourbon!
ba yun? Na minsan ka naging basagulero? Sa probinsya po, ganun ako. Makulit po kasi talaga ako doon sa amin eh. Parang lagi ako napapasama sa mga away, ganyan, away bata. Ganyan. Ikaw naman, Mike, kwento mo nga, kamusta ang pamilya nyo? Naulila na po ako nung since 12 years old po sa ama. So parang yung nanay ko na lang po yung nagtaguyod sa amin na magkakapatid, mag-aral po. Tapos nung nakagraduate na po ako ng high school, tinulungan ko na po si mama magpaaral sa mga kapatid ko. Paano naman kayo nagkakilala ni Mylene? Sis! Nakakaloka! Diyos ko! May kari ka ba dyan? Dahil nagugutom ako sa si Mr. Right. Mr. Right, agad-agad? Yes. Hindi mo nga kilala yan eh. Sis, kilala ko siya. Pangalan niya, Junelle. Doon siya sa floor nakatira sa boxing gym. Ano yung same sa future jowa ko? Alam mo, feeling ko dito mahilig sa kape. Bakit naman? Tignan mo. Walang nervyos sa katawan. Nilagay pa yung number sa picture niya. Feeling pogi. Ano nakakaloka ka, Day? Hindi siya feeling pogi. Tingnan mo nga, pogi talaga siya. Hindi may abs, ang sarap. Diba? Ang pogi, ang yummy. Dahil dyan, magsi-CR muna ako. Bye, sis. Wala ka. Hindi talaga ng baklang. Ate, pa-print nga ang picture. Ate, pa-print. Sige, wait lang po, kuya, ha? Ba't naman, kuya? Pwede namang mahal, di ba? Ano pong pictures po pala? Sige, patingin nga. Ito na lang. Ito, sa tingin mo, mas putok abs ko dito eh. Ito, mas pogi ako dito. Ito na lang, tingin mo. So, ito na lang po, no? Sige, yun na lang. Ang ganda. Ano? Ako muna to. Sige. Pang ilang round girl mo na yan? Iba to, pang matagalan to. Padoy mo, ha? Ay, naku. Lahat. Itlog, mantika, asukal, bigas, gulay, lahat. Nagmamahal na. Ma, ako na lang po atang hindi. Aba. Ay, ipinangako mo sa akin, di ba? Huwag ka muna magbo-boyfriend, ha? Hanggang hindi pa nakakapagpatapos ng pag-aaral yung mga kapatid mo. Ma, alam ko po yan. Ito nga po, oh. Alam mo, sweldo ha? ko. O, para sa inyo po yan. Pasensya ka na, ha? Kasi alam mo naman, ikaw lang inaasahan ng mga kapatid mo. Kung ako, gusto ko naman sana magtrabaho. Pwede sa pabrika, kaya lang limitado na yung oportunidad para sa akin eh. Lagi ako may sakit, nangihina ako. Pasensya ka na, ha? Ma, huwag ka na ma-stress. Ako na pong bahala sa pamilya natin. Sige. Maghahain na ako. Sige po. Ayusin mo muna Sige, yan, Ma. ha? Ate, I love you.
Junel to. Yung pogi nagpa-print ng picture sa inyo kanina. Yung boksingero. Nakuha ko yung number mo ron sa kasamahan ko sa trabaho eh. Nakauwi ka na ba? Namiss kita. Kain na. Huwag kang papagutom ha. Hoy, kung iniisip mo na cheap ako na babae, nagkakamali ka. At kung sakaling balak mong manligaw, ngayon pa lang, busted ka na. Huwag ka nang mag-text, please lang. Ang bihira. Bago pa lang, busted na. Mukhang papalaban ako sa isang to. Sige, laban. Nak! Sino ko text mo dyan? Bakit nakasimangot ka? Ha? Kasi may customer po kasi kami ang kulit eh. May, gusto mo ba maging best in customer service? Anong oras na? Mga kapatid mo nagkagutom na. Halika na, tulungan mo na lang ako. Po, Ma. Hindi ka ba na-attract sa kanya? Yung tingin ko po kasi sa kanya talaga umpisa, sabi ko parang babaero naman to, parang mayabang naman po. Parang ganun po yung first impression ko sa kanya. Kaya, talaga? Opo, parang ganun. O paano mo na bago yung impresyon na yon, Jonel? Nalaman mo ba na medyo malabo ka dito kay Maylin? Totoo naman po yun. Kaya lang nagtiyaga ako sa Tita Mel na sunduin siya sa trabaho, gano'n. Kahit ayaw niya, pinupuntahan ko siya. Wala na siyang magawa din. Halika na kasi dito. Saan tayo pupunta? Aba, may taxi ba naghihintay sa baba? Ang jeep lang yung ganda natin. Aba. Sis, ang dami-dami mong kuda. Alam mo, pag wala ka pa talagang naramdaman dito dahil isa ka ng babaeng non-living thing, marmol, bato, walang emosyon, gano'n. Halika dito. Sabi mo? Ay. Para nga pala sa pinakamagandang babae na kilala ko. Yan din ba mga sinasabi mo sa mga babae mo? Hindi oh. Ikaw lang kaya sinabihan ko nun. So, sino yung mga babae nakikita ko na lagi mo kasama? Yung mga yon. Mga manliligaw ko lang yan. Binasted ko na nga. Yung kukulit, lapit pa rin lapit. Ang totoo niya, May, sa buong buhay ko, ngayon lang talaga ako naging seryoso sa isang babae. Alam ko, matagal na ako naliligaw sa'yo. Pero andito pa rin ako. Lumalaban na mahalin mo. May, pwede na ba ako maging champion sa puso mo? Pwede na ba kita maging girlfriend? Tayo na? Hindi nga, tayo na? Oo nga. Yes! 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 Mula nang maging magkasintahan sina May at Jonel, naging masaya at punong-puno ng pagmamahal ang kanilang pagsasama. Pero nagsara ang pinapasukang boxing gym ni Jonel. Nalugmok ito at nawala ng pag-asa na maipagpapatuloy pa nito ang pangarap na maging isang boksingero. Dito ka lang pala. Alam mo, di mawawala yung problema mo sa pag-inom-inom mo eh. Wala kang pakialam, buhay ko to. Imbis na pambili mo ng bigas yan, pinapambili mo pa ng alak. O bakit? Pera mo ginagastos ko? Hindi! Pero anong papambayad mo sa renta mo? Sa kuryente, sa bigas? Sa tubig? Wala ka namang pere! Ano ba, Jonel? Hindi na kita maintindihan! Pwes, di mo talaga maintindihan! Hindi naman ikaw nawalan ng trabaho eh! Alam mo yung pakiramdam? Natalunan? Hindi ako wala kamariso ng talunan! Ikaw lang nag-iisip niyan! Alam mo kung matumal yung pagrarakit mo sa boxing mo, maghanap ka na lang ng ibang trabaho! Hindi yung ganito, Jonel! Ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Kaya ikaw na magaling! Galing ka, di ba? Saan? Paano? Sige, sabihin mo! Saan ako mag-apply, ha?
Palibasa kasi ikaw, nakapagtapos ka ng high school eh. Pero ako, ha? Di ba bobo ako? Pasensya ka na, bobo ako eh. Hindi ako kaya mo. Matalino ka, di ba? Galing mo eh. Alam mo, kung masaya ka na walang direksyon ng buhay mo, kung masaya ka na hindi kita papakialaman, mas mabuti pang maghiwalay na lang tayo! Hindi, sige! Break na tayo! Sige! Paano nangyari sa'yo doon, Jonel? O iniwanan ka na ni May, ayaw na sa'yo. May trabaho na ako. Sinuyo ko na lang po ulit na maging kami, tapos nagsikap ako na maging regular ako sa trabaho. May, niyayaya ka na eh, mag-live-in na kayo, magsama na kayo. Ano naman ang naging reaction mo doon? Nung una po talaga, ayaw ko talaga po kasi siyempre po nagpapaaral pa nga po ako sa mga kapatid ko tapos bata pa kami. Pero po kaso siguro tinamaan talaga kaya pumayag na rin po ako kahit medyo po kay mama. Oh, mahal, tulungan na kita dyan. Ako na, mahal. Upo ka na lang dyan, ha? Relax ka muna. Ka lang dyan, mahal. Sandali. Magkape ka muna para mainitan yung sikmura mo bago ka maligo, ha? Ikaw talaga? Ikaw sinasanay mo ako sa ganito. Sige ka, hanap-hanapin ko to. Hindi hanap-hanapin mo. Basta masaya ako na tinuturing kitang prinsesa. Alam mo, sana palaging ganito, no? Kahit may onting problema tayo, napapagaan. Kasi mahal natin isa't isa. I love you. I love you din. Wait, hindi pa ako naliligo. Ano ka ba? Okay nga, may baby pa naman. May baby pa naman. Walero ka. Sige, Walero kumain na agad? tayo. Hindi ko pwede mo pagmahalang. Maliligo pa ako mamaya. Huwag ka nang maligo. Ano? Oo nga. Ako na. Sige. Ma, magandang umaga. Asan ang anak ko? May? Ma, Anong kalokohan tong pinagkagagawa mo? Ha? At may kasama ka talagang lalaki dito? sorry. Anak! Sorry po, Ma. Anak, alam ko naman. Alam ko meron ka sariling pag-iisip. Pero alam mo kung ano yung masakit sa akin? Naglihim ka. Kung hindi pa tumawag sa akin si Jonel, hindi ko malalaman na nagsasama pala kayong dalawa. May, sinabi ko na kay Mama kasi respeto na rin. Para mapatunayan ko rin sa inyo, pamilya mo na seryoso ako sa inyo. Tsaka nabanggit ko rin kay Nanay na pag nakaipon ako, papakasalan na kita. Ma, nagmamahalan po kami ni Jonel. Alam ko. Hindi naman kita matitiis eh. Kaya lang anak, ang iniisip ko, paano naman yung mga kapatid mo? Ang hinihiling ko lang, kahit makatapos lang sila ng high school. Kahit high school lang. Ha? Bago kayo magpakasal. Ako po bahala, Ma. Huwag po yung mag-alala, Ma. At ikaw, Jonel, ha? Sinasabi ko sa'yo, oras nasaktan mo tong anak ko. Ako mismo ko boxing sa'yo. Ako, Ma, suuna ako sa inyo niyan. Nakot ako nun. Mama, bait yan si Jonel. Masaya ka ba? Pero Ma, seryoso po. Hindi ko pababayaan yung anak niyo. Alagaan ko po yan.
ayaw daw kumain ni Ken. Sabi ni Mama, gusto niya kasabay tayo. Alam mo kung may chance lang na alagaan ko siya, gagawin ko na. Yan nga rin iniisip ko eh. Pero hindi naman tayo habang buhay may trabaho. Lalo na, hindi naman palagi may boxing. Hindi tayo palaging malakas. Naisip ko nga sa ating dalawa, ikaw naman nakapagtapos ng high school. Pagpatuloy mo na lang. Paano ko naman hatiin yung katawan ko? Mas gusto ko pang alagaan kayo ni Ken eh. Oo, may anak tayo, mag-asawa tayo. Pero may pangarap ka rin naman, di ba? Anuhin ko naman yung pangarap ko. Mas gusto ko nang alagaan na lang kayo ni Ken. Sweet mo. Pero makinig ka sa akin, ha? Hindi natin alam ang bukas. Paano kung huwag naman sana may mangyari sa akin? O paano bubuhayin si Ken kung hindi ka nakapagtapos ng college? Mahal, iba na ang galawan ngayon. Mas mataas ang pinag-aralan, mas malaki ang oportunidad. Naniniwala ako sa'yo, tali-talino mo kaya. Lalo na kapag may diploma ka na, lahat makukuha mo. Kailangan talaga natin magsakripisyo para kay Ken. Ha? Aral ka, ha? Napapayag ni Jonel si Mai na ipagpatuloy ang pag-aaral nito sa kolehiyo sa kursong Bachelor of Science in Information Technology. Pero hindi naging madali ang buhay nito. Lalong nahati ang oras ni Mai sa kanyang anak. Samantalang si Jonel naman, halos ibwis ang buhay para lang matustusan ang mga gastusin hindi lang sa bahay, kundi pati sa pag-aaral ni Mai. Uy, pag may kakilala kong gusto ng merienda, sabihin mo, sa akin na lang bumili, mura lang to. Oo naman. Sarap-sarap ka ng saging mo. Sige, sabihan ko sila, Mai. Sabi mo yan, ha? Oo naman. Ikaw pa ba? Bye-bye, Mai. Bye, ingat ka, ha? Uy, Evelyn, baka nagugutom ka. Meron ako ditong saging, pati kape. Baka gusto mo. Talaga ba? May dala ka pang thermos para sa tinitinda mong kape? Bibili ka ba? 10 pesos lang to. Sorry I don't eat street food. Nakakahepa raw sabi ng ma'am ko. Alam ba ng school admin na nagtitinda ka rito? Huwag mo na sana ako isumbong. Kailangan ko ng pere. Wala akong pamasahe, saka para sa projects natin. Kailangan ko ng extra income. Half day na lang kasi ako dun sa trabaho ko sa gym bilang receptionist. Yung asawa ko namang nagbaboxing. Di naman araw-araw may laban. Drama mo naman. Muntik na akong maiyak. Nay, dito na po kayo magpalipas ng gabi. Hindi niyo po ba talaga mahintay si Jonel? Hindi na. Tsaka bubog sarado na naman yung sa laban niya. Ayokong makita ang anak ko na putok ang mga mata, sabog ang labi. May papaano mo natitiis na makitang ang anak ko na halos mamatay sa pagboboxing? Ina ka rin, Mai, kaya sigurado akong naiintindihan mo yung nararamdaman ko. Yung takot na baka mamaya mabalitaan ko na baldado na pala ang anak ko. O kaya baka mamaya patay na pala siya. Nay, naiintindihan ko naman po kayo. Hindi naman pala naiintindihan mo. Pero bakit mo hinahayaan na masaktan ang anak ko? May aanihin mo ang diploma mo kung ang magiging kapalit naman ay ang buhay ng anak ko.
Mahal. Ito nga pala yung pang-tuition fee mo. Mahal. Bakit? Umiyak. Hindi naman masakit yan eh. Mas malala ang sinapit ng kalaban ko kung napanood mo lang. Mga nagigiyelo pa kayo yun eh. Ano umiyak? Ano umiyak? Okay lang, hindi masakit. Hindi masakit. Pero bakit, May? Bakit to dumaan ka sa depression? Pag-aaral ko po kasi syempre po yung sa mga yung mga exams, tapos nagtatrabaho pa po ako ng time na yun. Tapos po may anak na po kaming isa noon, nawawalan na po ako ng time sa kanya kasi usually gabi na po ako nakakauwi. Parang awang-awa po ako sa anak ko, tapos parang sabi ko, iniisip ko parang wala akong kwentang nanay na napapabayaan ko yung anak ko. Ken, anak, kakadating ko lang ng school. Mamaya pa si Mama, ha? Kakagaling ko lang din ng work ko sa gym, eh. Pupuntahan naman agad kita mamaya. Gusto mo ng chocolate, dadalan kita. Ayoko po, Mama. Gusto ko po pumunta na po kayo dito. Kinalola ngayon na po, Mama. Ken, di pa kasi pwede. May exam pa si Mama. Mamaya naman pupuntahan kita agad pagkatapos ng school ko. Antayin mo na si Mama. Ayaw! Anak naman. Tahan na, huwag ka nang ganyan, anak. Pupuntahan ka naman eh. Kung ayaw niyo po sa akin, dito na lang po ako kay Lola. Hindi niyo po ako love. Anak, huwag ka naman ganyan sa Mama. Anak. Ken! Dito na si Papa. May pasalubong ako sa'yo. Mal? Ken? Mal! Mal, ako yan! Mal! Alam mo, boksingero ko nga, pero wala. Boxing lang na para lang kumita ka ng... Magkano ba kinikita sa ganun? 6-rounder po ako. Yung kada per round po niyan is 1,000 po. So, 6 na round, 6,000 po yung binabayad nila sa akin. Kumbaga, nakakahiya man banggitin yung salitang pera-pera dun sa boxing, kasi boxing yun. Kaya lang po, dahil din sa hirap ng buhay, tapos yun nga, may goal kami,
Mahal. Paano na yan? Wala tayong trabaho. Wala din tayong mapasukan. Eh, mahal, buntis pa ako. Mahal, hindi naman natin maasahan yung ayuda. Mahal, may awa ang Diyos. Tiwala lang, ha? Sa panahon ngayon, ang importante, buhay tayo. Wala tayong COVID, di ba? Nay, kala ko po tulog na po kayo ni Ken. Kasi... Nay! Okay ka lang? Nay! Nay, masakit sa'yo. Upo muna. Ano po nangyari sa inyo? Ma. Teka muna, May. Ano nangyari sa mama mo? Yung mama ko po, na-diagnose po siya ng cancer, breast cancer po last 2020 lang po. Ma, sa parang Mrs. Bourbon, you haven't complied with some of the requirements. I can extend the deadline for you. Mrs. Bourbon, are you with us? Yes po, sir. Dito po. Sir Forbile, pwede po bang ma-excuse po muna ako dahil kailangan po ako ng nanay ko may sakit po siya ngayon. Yes, Mrs. Bourbon. Your excuse. Salamat po, sir, ha? Kahit konti na para magkalaman yung tiyan mo. Kahit lang po nga yung mami. Ma, ako na po magpapakain sa inyo, ha, Ma? Okay na po kayo para gumaling ka na, Ma. Ma. Gusto niyo po magpahinga muna, Ma? Sige, Ma. Sige, Ma. Magpahinga po muna kayo, Ma, ha? Pahinga muna po kayo, Ma. 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 Labis na nagdalamhati sina Jonel at May sa pagpanaw ni Marites sa kasagsagan ng mga takot at alinlangan na dulot ng pandemya, lalo pat ilang buwan na ring buntis noon si May. Hanggang sa... Kailangan mo mag-prepare ng speech para sa graduation na darating next week. Speech po, sir? Yes, because you have shown high scholastic performance throughout your required academic residency. I am very pleased to announce that you are to be conferred title of honor as cum laude. Congratulations, Mrs. Bourbon. Well deserved. Talaga po, sir. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po talaga. What are you waiting for? Sabihan mo na yung asawa mo about yung good news. Mahal! Mahal! Oh, Mahal. Huwag mo na rin ang pagsisikap nating dalawa. Mahal! Kagraduate ako cum laude, Mahal! Hindi na sayang lahat ng bugbog.
Lahat ng bugbog, lahat ng pasamo sa boxing fight sa loob ng 4 na taon, mahal. Mahal, ito na yun. Mahal, cum laude ako, mahal. Hindi ka ba masaya? Masaya. Proud na proud kami sa iyo na Ken. Pati na rin na magiging baby natin. Baby, narinig mo ba si Mama, ha? Cum laude yung mama mo. Congrats, ha? Congrats. May mga taong nagsasabi na dahil boksingero ka lang, ay pakikipagbasagan lang ng mukha ang alam mo. Minamata at minamaliit ka nila dahil daw lagi ka naman talo sa ibang laban mo. Hinuhusgahan ka nila kahit hindi nila alam ang pagkatao mo. Mayabang ka, pero yun ang akala nila. Hindi nila alam kung paano mo kinakayang tiisin ang sakit na bawat suntok na tinatanggap mo para sa pamilya mo at para suportahan ang pangarap kong makapagtapos ng kolehiyo. Pinagsasabay mo ang pagtuturo at pag-iensayo para kahit papano, talo man, ay hindi gaano mapinsalang katawan mo. Hindi baling matalo. May pangsuporta ka lang sa eskwela ko. Ikaw ang taong akala nila matigas ang puso. Ang hindi nila alam, sobrang lambot nito. Sinusuong mo ang init at ulan gamit lang ang bisikleta papunta sa mga kliyenteng nagtitiwala sa'yo. Hindi ko alam kung kamag-anak mo si Superman dahil hindi usong pagod sa'yo eh. Mabigay lang ang pangangailangan namin ng pamilya mo. Mahal, maraming salamat dahil handa kang magsakripisyo para sa amin. Maraming salamat dahil mahal mo ang mga taong mahal ko. Maraming salamat dahil ikaw nag-push na kaya kong tuparin ang pangarap ko. Maraming salamat dahil ikaw ang naging asawa ko. Nagbunga na ang lahat ng pagsisikap mo. Eto, at nakapagtapos na ako. Ikaw ang cum laude ng buhay ko at pinagmamalaki ko na isa kang boksingerong nakapagpatapos ng kolehiyo. Ikaw, Mylene, sa lahat ng ipinakita ng pagsisikap ng asawa mo, no? Lalong-lalo na yung pinagtapos ka, anong masasabi mo sa kanya? Maraming salamat sa lahat ng sakripisyo niya para sa akin, para sa pamilya namin. Kahit mahirap po yung buhay, talagang nagtiis po siya para maitaguyod po yung pag-aaral namin kasama po ng anak namin. Huwag kang mag-alala, susuklian kong lahat yon at hawak kamay nating tatapusin kung ano man ang mga ibibigay sa ating pagsubok ni Lord at mahal na mahal kita. Oy, di ba pumapalakpak ang tenga mo noon, Jonel? Biruin mo. Ang sarap po sa pakiramdam pag yung kabataan mo sobrang parang sobrang kulit mo, galit na galit sa magulang mo kasi wala ka nang ginawa kundi maghanap ng gulo. Lagi na lang nasa school yung nanay mo para kausap yung principal nyo. Pero ngayon po, hindi ko nakalain na may mga magagandang bagay na rin akong nagawa. Ganito naman ang aking admiration para sa iyo, no? Nung bata ka, hirap ang dinanas mo, no? Mas marami
yung mga tao na hindi magbabago, no? At talagang magpapatuloy na mali ang direksyon ng buhay dahil doon sa kanilang pinagdaanan nung bata sila. Ako, bilib ako sa'yo. Kasi ikaw, yung mga dinanas mo na kahirapan, ngayon, binaliktad mo para sa sarili mo at sa iyong pamilya. Na dapat lang ganun. Na lahat ng masama nating pinagdaanan, no, baliktarin natin. No? Gamitin natin yun para sa ikabubuti ng buhay natin na katulad ng ginawa ninyo. Kaya ako'y nagpapasalamat sa inyong dalawa at kayo naging bahagi na magpakailanman para tularan ng maraming iba pang mag-aasawa. Maraming salamat sa inyo and God bless your family. Thank you very much. Maraming salamat din po. Kapag ang tunay na pag-ibig nga naman ay pumasok sa puso ni Numan, isasakripisyo at gagawin ng lahat. Matupad lang ang mga pangarap ng kanyang pinakamamahal. Kami ay saludo kay Jonel sa kanyang pagtsatsaga at pagtaya sa sariling buhay upang maigapang niya ang pag-aaral ng kanyang misis. Pero tandaan ninyo, lalo na dyan sa aking mga ka-millennials dyan, hindi tama ha, yung sinusuway natin ang ating mga magulang. Dahil napakahalaga sa atin na sila'y sundin at respetuhin kahit tayo ay may sarili ng pamilya. Naway, lahat ng mag-aasawa ay kagaya ni na Jonel at Mylene na nagtutulungan at nagsasakripisyo para sa kinabukasan ng bawat isa at ng buo nilang pamilya. Ngayon, bukas at magpakailanman. Likas ang iyong